'Di ba nga kahit na dalawa na anak namin ng asawa ko, ay hindi pa rin talaga kami nagkakasama ng matagal sa isang bahay. Kasi nga, lagi ako namubuntis at lagi akong umuwi ng Pinas. Kaya pinakamatagal na namin pagsasama yata ay 2 buwan, ganun. Pero ngayong pagbalik ulit namin ng Dubai, ay medyo nagtagal kami ng konti. Siguro nung mga 3 o 4 months na kami sa Dubai, ay humihiling sa aking asawa ko na magbakasyon daw kami sa Pakistan dahil nga gusto na makita ng pamilya niya, yung mga bata at saka ako daw. Ako naman, ayokong pumunta kasi nga natatakot ako sa mga bali-balita at saka sa mga sabi-sabi. Baka mamaya ibenta ka, ganito, katayin ka o kung saan ka dalin. Kaya sabi ko sa kanya, kung gusto mo magbakasyon, ikaw na lang, kako. Maiwan na kako kami dito. Isasama niya na lang din mga bata kung ayaw ko. Tumigil-tigil ka kako. Pero sinuhulan ako. Hindi ako makatanggi, sinuhulan ako talaga. Kaba naman sa akin bibilan niya daw uli ako ng gold. Tapos, pagkatapos namin magbakasyon sa kanila, magbabakasyon daw kami sa Pinas. Yan talaga ang kaligayahan ko, gold. Kaya sabi ko, ilan, kako? Nung mga time kasi na ito, di ba, nakwento ko na nakaluwag-luwag na talaga kami. Maayos yung trabaho ng asawa ko dito. Kaya nakakapundar din siya ng lupa sa Pakistan Itong tinatayuan namin ng bahay, hinuhulugan niya. O sige kako, pagbibigyan kita. Pero saglit lang kako, ayokong magtagal doon. Ayan, uwi na nga ng Pakistan. Ngayon, nung nasa airport na, ako kasi, ang visa ko ay tourist yata o visit. Yung mga anak ko kasi may Pakistan ID card yan kaya hindi na nila kailangan ng visa-visa. Ngayon, nagtagal kami kasi wala akong return ticket. Tuwa ako, akala ko hindi na kami matutuloy, Yes, sabi ko pa naman, Nung andun kami, same time, nag-book ng ticket yung asawa ko, kaya ayun, pinayagan kami. Tapos, hinayaan ko yung asawa ko na siya ang mag-alaga sa 2 bata nung kami papauwi sa Pakistan. Nang maranasan niya man lang ba yung hirap ko nung ako bumiyahe mula Pinas pa Dubai. Ayun, hirap na hirap siya. Sabi niya 2 oras lang yung biyahe kasi pa Dubai to Pakistan Kahirap daw, kalilikot. O kako, ngayon, alam mo na kako, Kasi natanong kay asawa ko kung ano ang gagawin ko pagka nag-meet-meet na ba, ganun, kung ano kailangan kong sabihin. Ang sabi naman niya ay magsalam nga lang daw ako o pagka bineso-beso ng biyanan ng mga sister, ibeso-beso. Pero sa brother, sabi niya sa akin, ay kahit nabatiin mo lang, wag mong hahawakan. Sa may tatay ko naman, sabi niya, yuyuko ka lang, hihimasin yung ulo ba, ganun. O kaya ipapatong lang ng biyanan ko yung kamay niya sa ulo ko. Ang sumundo yata sa amin sa pagkakatanda ko, biyanan kong lalaki, biyanan kong babae, isa kong hipag na wala pang asawa dati. Tapos, isa ko yatang bayaw. Saka yung kaibigan ng asawa ko, dala niya rin yung sasakyan niya. Doon kami sumakay sa kaibigan niya dahil hindi kami kasya sa sasakyan namin. Yung sasakyan kasi nila dati ay yung maliit lang. Alam niyo yung sinaunang sasakyan, yung maliliit, yung mga kuba o ganun. Ay, hindi ko pala nakwento sa inyo. Nung nasa airport na kami ng Pakistan, nagtagal kami ng konti sa immigration dahil nga foreigner ako. Tapos, ang visa ko ay tourist. Kaya in-escortan pa kami hanggang makauwi sa bahay. Tapos, madalas yan, may nagra-rounding na pulis dun sa may gawin namin sa bahay. Araw-araw pa, nagsisitawag yan na okay lang daw ba ako, kung meron daw nangaharas, ganyan, ay magsabi daw. Tapos, balak sana namin dati maglibot sa Islamabad. Kaso, ang sabi ng pulis ay bawal daw akong lumibot sa ibang city. Kasi nga, first timer daw, kaya dito lang daw ako sa Multan pwede. Sa susunod na balik, pwede ka na. Pero hindi ko alam kung totoo Baka gawa-gawa lang na asawa ko, ayaw lang na maglibot. Baka gusto lang, puntahan lang namin ang puntahan yung mga kamag-anak niya. Pero totoo talaga na tumatawag. Sa ngayon naman, pagka pumupunta kami Dubai, ganyan, o kaya umuwi Pinas. Pag bumabalik kami dito sa Pakistan, ay hindi na nagtatagal, hindi na ako binibigyan ng escort. Kasi nga, meron na akong Pakistan ID. Ayan na nga. Nung una kong makita yung hipag ko sa biyanan ko, hindi ko naman alam na sila yun. Tinuro lang ng asawa ko, Kasi nga, mga naka-face mask, hindi ko, mata lang ang nakikita. Paano ko malalaman na sila yun? Maliliit din. Kaya tuwan-tuwa. Ako mas maliit sila sa akin Ako, nakatagpo rin ng kasing height ko. Basta ako, pag meron ako namimit na mas maliit sa akin, tuwang-tuwa na ako noon. Feeling ko talaga, ang tangkad-tangkad ko. Pagkatapos nga magbatian, ay ayun. Kwintasan kayo ng bulaklak, bigyan kayo ng bulaklak, suotan kayo sa may braso ng bulaklak. Yung fresh na bulaklak talaga, yung mga petal-petal. Nagkakalaglag, kalat sa bahay talaga. Mahilig sila sa mga ganyan yung mga fresh na bulaklak pag may dadating.
Eh ako wala akong hilig kasi para sa akin nagkakalat lang sa may bahay ba. Kung mapapansin nyo, madalas yung asawa ko, pag nagkikita kami, susunduin ako niyan. Walang dalang bulaklak ngayon yan. Pero minsan matigas ulo, bumibili pa rin. Ako kasi sinasabihan ko siya na huwag ka nang bibili ng bulaklak para sa akin, kako. Sayang ang pera, kako. Kung gusto mo, bilhin mo na lang ako ng Jollibee. Ibili mo lang ako ng Jollibee yung para sa bulaklak. Maganda pa, second joy. Ano? Second joy talaga. Mabusog pa ako. Pagdating naman namin sa bahay, ay ayun na naman. Panibagong hagisan na naman ng mga bulaklak. Hagisan na naman kayo ng bulaklak sa bahay. Gabi na kami dumating nun sa bahay. May mga ibang tao pa nga rin nun, nung dumating kami. Kasi yung sinasabi sa inyo yung dalaga na hipag ko noon, andun din yung pamilya niya. Pamilya pala ng fiancé niya, ganun. Mapogi rin yun eh. Tapos magandang pumorma. Parang bayaw ko kung pumorma, hindi nagsusuot ng Pakistani clothes. Pero na-cancel yung kasal nila. Huwag ko na sabihin sa inyo kung bakit ano. Pero yung naging asawa rin naman ang hipag ko ngayon, ay pogi rin naman. Makikita nyo yun sa video ng kasal ng pamangkin ng asawa ko. Doon yung makikita yung napangasawa niya. Ang mga title yata ng video ko, yung unang araw ng kasal, pangalawang araw ng kasal, ganyan yata. Doon yung makikita. Ade, pagdating nga, hindi agad nakapahinga. Sabagay, 2 oras lang naman yung biyahe namin, ano. Kaso, kinabukasan, aba, lalarga do kami, pupunta kami sa kamag-anak niya. Hindi ba kako pwedeng sa isang araw na lang, kako, na makapahipahinga ba? Hindi daw, kasi nga, mga naka-schedule na pala yung araw-araw na gagawin. Kung sino ang pupuntang kamag-anak sa ganitong araw, kung saan kami pupunta ng kamag-anak sa ganitong araw. Pati nga mga damit ko. Meron na rin ako mga damit, Pakistani clothes. Kung ano isusuot ko sa araw na yung ganyan. Minsan nga, kunwari, pumunta kami sa kamag-anak, ade, gabi na kami nakauwi sa bahay. May dadating pa rin na bisita. Ay, pagod na pagod talaga ang katawang lupa ko. At saka yung panga ko, motik na nag-lock talaga. Kangingiti. Eh, syempre, unang dating mo, unang kita nila. Kaya ako nagpapakitang gilas, lagi nakangiti. Para masabi ba ko na ako yung mabait. Kahit hindi naman. Tapos kanyo, ng mga time na ito, yung isa kong bilas ay buntis. Yung asawa ng tatay ng lagi namin kasama sa video, buntis yun, yung bilas ko. Nung minsang nagising ako, nakita ko naglalaba, nagkakamay, nagkukusot. Damit ko yun nilalaban. Eh, sa laki ng tiyan niya. Kundi 7 yun, 8 na. Ay, masyado talaga hiya ko. Sabi ko, wag mo ka akong laban. Ako nakakang maglalaba. Okay lang daw sa akin. Kahit itinatago ko kasi maruming damit namin. Kasi nga, lalaban ko. Kinukuha sa taguan. Kahit na tinatago ko, kinukuha. Tapos, sinabihan ko yung asawa ko. Ba't kako hinahayaan mong laban yung damit ko, kako? Lalo na't nagkukusot lang, kako. Kalaki-laki na ng tiyan. Sabi naman ng asawa ko, okay lang daw yun. Ay, hindi ka ako okay yun. Kaya simula nun talaga, pag naligo ako, nilalabang ko na. Dinidiretso ko sampay. Tapos, yan. Naglaba ko ng pantit bra, Sinampay ko. Nakatiwangwang lang. Eh, di ba ganun tayo sa Pinas pagka naglaba? Sinasampay lang natin. O kaya sinisipit natin sa may ipit ng damit. Abe, nagulat ako. Nasaan na kaya pantit bra kung isinampay dito? Ba't nawawala? Tinakpan pala nila. Dito pala sila, pagka naglalaban ng pantit bra, tinatakpan ng damit. Kunwari, yung t-shirt mo, gano'n, yun ang itatakip. Nasa ilalim, kaya hindi mo makikitang may nakasampay silang gano'n. Tapos, sa pagkain pa, ay talagang medyo nanibago rin ako. Pero hindi na sobra-sobra kasi nagkakasama naman kami sa Dubai ng asawa ko. Kahit pa paano, tumitikim-tikim ako ng pagkain niya. Pero yung pritong manok talaga nila, nung una kong tikim, ay munti ko nang hindi kainin talaga. Kasi nga, ang dami rin pampalasa ng pritong manok nila. Wala nang ang balat. Puro pampalasa lang ang matitikman mo. Madami kasi nagtitinda rito sa Pakistan ng ganyan Yung mga pritong manok, pritong isda, na puro mga pampalasa. Pero ngayon naman, kinakain ko na. Ala na akong reklamo sa buhay. Sanay na. Sanay na bunganga ako sa pampalasa. Nung mga unang araw, ganyan, hindi man ako nagreklamo sa asawa ko. Pero nung mga 6 days na siguro, ganyan, 5 days, ayan, nagsisimula na akong umungot-ungot. Lalo na pagka natutulog pa ako, tapos biglang may papasok sa kwarto, ganun. Lalaruin si Mariam, gigisingin kahit natulog, ganyan. Eh, nagigising din ako. Ay, hindi ko na matitiis ka ako. Nagsasabi ako sa asawa ko, sabi ko, pag tulog pa ako kami, wag mo na muna sana kakong pumapasok sa may kwarto, kako. Tapos, yung asawa ko naman, ay sasabihin sa akin, hayaan mo na, ilang araw lang naman tayo dito, Eh, sige kako, pagka kako na ulit pa kako, sisimangot na kako ko. Ako kako, ayaw kitang ipahiya.
Kasi hangga't maaari, ayoko talagang ipahiya siya na masama pala ugali ng asawa mo, ganyan, ganito. Kaya ayun, ang gagawin niya, kakausapin niya yung pamilya niya na pagtulog pa kami, wag papasok. Kasi nga, ano akong matulog, parang manok ba? Madaling magising, ganun. Nung unang punta ko sa Pakistan, marami ko natanggap na mga damit, pera, saka sweets. Minsan nga, mayroon pa nagdadala ng cake. Nung nagbakasyon kami nito, hindi ko masyadong napapansin yung bayaw kong laging kasama nun. Isang payatot kasi noon, natulog ng tulog. Sabi ko sa asawa ko, hindi ko nakakitang gising yung kapatid mo na yan. Pero tuwang-tuwa sila sa akin. Akala talaga nila napakabait ko. Talagang puring-puri sila. Kaya nga dati, ang gusto rin ng bayaw ko mapangasawa, Pinay. Ayaw din daw niya ng Pakistani. Kaya nga lang ngayon, ayaw na ng Pinay. Nakita na yung tunay na ugali ko eh. Natakot na. Kaya ayan, Pakistani na lang daw gusto niya. Dahil dati, hinahanap na ng asawa ko na mapapangasawa yan. Nung 16 pa lang yata, 17. Sa kapitbahay namin. Sinabihan ako na baka daw may gusto na kapitbahay, ganun. Kasi nung nagbakasyon siya, nakita niya rin mga kabataan sa amin eh. Ngayon, yung hipag ko naman, tinanong yung mga kabataan sa amin kung gusto. Ay ayaw naman nila. Siyempre, mga kabataan yun, ayaw ng ganun nun. At saka baka mamaya may mga jowa, di ba? Tanungin mo ka kay mga pamangkin mo, baka gusto ayaw din. Kaya ayun, walang napili eh. Sabi pa naman ng asawa ko, pag mayroon daw pumayag, uuwi kami ng Pinas. At kakausapin nga daw niya yung magulang. Nung unang bakasyon ko pala sa Pakistan na yan, buwisit na buwisit ako sa daan. Sobrang iingay ng mga sasakyan. Talaga namang, pipi, 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 pupu, 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 pupu. Lahat ng tunog ng busina, naririnig mo. Sobra kako, ingay kako, kasakit sa ulo. Pero ngayon, ala na. Parang natutulog na lang kahit marinig ko ay dead ma. Isa pang kinainis ko dati, yung hilig sila ba nagkukwentuhan sa daan? Alam mo yung sasakyan pa iilag sa kanila kasi doon sila sa gitna ng kalsada nagkukwentuhan. Pero nung bakasyon ko na yan, nakakalabas ako ng naka-t-shirt lang. Kasama ko kasi asawa ko noon, umaangkas ako sa motor. Minsan kaming dalawa lang, iniiwan namin mga anak namin. Lumalarga kaming dalawa. Nakita pa ako ng hipag ko noon na dalaga. Ang sabi niya sa akin, ay wag daw ako ganun umupo sa motor. Dapat ba yung upong sexy, ay upong dalagang Pilipina? Sabi ko, ayoko nun. Ang gusto ko, yung nakabuka ka, yung parang nakabisaklat be tawag doon. Pag yung upong parang dalagang Pilipina, ay feeling ko malalaglag ako doon eh. Tapos, wala dito yung makikita mo. Kunwari, mag-asawa, magkaangkas sa motor, yung nakaakap yung babae. Walang ganun dito. Kaya pagka ginawa mo yun, na mag-public display kayo talaga na ganyan, ay talaga namang pagtitinginan kayo. Pag umaangkas ako sa asawa ko, parang sa balikat yata akong mahawak o sa bewang. Pero hindi ako yumayakap. Kung gusto ko yumakap, ay sa bahay na lang ba? Para mas masaya. At sa pag-uwi nga namin na to, ay okay naman pala Pakistan ka ako. Hindi naman pala talaga nakakatakot tulad sa balita. Mas parang safe pa nga kasi wala kang makikita sa bawat kanto na nagiinuman, ganun. Walang pipito sa'yo at magsasabi na pag lumingon ka, akin ka. Walang papasweet sa iyo at magsasabi ng puwit! Hanggang sa nakabalik na nga kami sa Dubai, pagkaraan ng 10 days. Tapos mga ilang buwan lang siguro, ay papinas na kami. Ayan na, tuwan-tuwa na ako kasi pauwi ng Pinas eh. Kaya nga lang, hindi kami natuloy.